Umarangkada na ang Service Contracting Program ng DOTR o yung pag-aarkila ng pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa kagawaran, humahanap na rin sila ng paraan para mapalawig pa ang programa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Isa sa lipi sa mga bus driver na nakaramdam ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umabot sa punto na isang beses na lamang siya nakakabiyahe sa isang linggo. Kaya malaking nabawas sa kanyang kita lalo't may dalawa siyang anak na pinag-aaral. Ginhawa para sa kanya ang pagkakasama sa Service Contracting Program ng DOTR. Minsan nakakapag-uwi din ako ng 1.5, mga ganon. Tapos, tipid na talaga yun. Opo. May mga pinag-aaral ka na ba? Opo, siyempre may college po ako eh. Dalawa yung college ko. Sa ilalim ng NETTIPE, papayagan ng paniningil ng pamasahe ng mga driver na may karagdagang insentibo mula sa pamahalaan. Sa EDSA Busway, umaabot sa 100 pesos kada kilometro ang bayad sa bus, 40 pesos naman sa modern jeep at UV Express, at 30 pesos sa traditional jeep na may 100 kilometrong limit. May 20% discount ang mga commuter, bukod pa sa umiiral na 20% discount para sa mga senior citizen, persons with disability at mga estudyante. Sakop ng programa ang 823 ruta sa buong bansa at 1,000 transport operators, 50,000 PUVs at 15 milyong pasahero ang may kinabang. Binuksan na rin ang website para sa mga operator na nagnanais makibahagi sa programa. May panawagan ng DOTR sa mga local government unit. In order for this program talaga to be successful, we need the help of LGUs. Anong ibig sabihin nito? Sana yung LGU natin will implement their own service contracting program kasi they know their routes more. Tinatayang 800 milyong piso ang inilaang pondo para sa service contracting sa road transport na inaasang tatagal ng 2 linggo. Humiling na ng karagdagang 5 bilyong pisong DOTR para mapalawig ito hanggang Hulyo. Hindi na kinakailangan ng paggamit ng GPS device bilang requirement sa service contracting program. Sa halip, isasama si permit to operate in the service contracting program ang QR code para ma-monitor ang itinakbong kilometro ng mga PUV. QR code manggagaling sa LTFRB. So from point A to point B, parang yes, i-scan nila just to give option dito sa ating mga tsuper. Pinasalamatan ni Senator Joel Villanueva na pinakinggan ng DOTR ang kanilang panawagan kaugnay ng GPS device sa pagdinig ng Senado. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.